Part 2 po tayo ng filing ng 1701Q for online sellers. So again, dito tayo naputol sa 7,000. Ito na lang po yung babayaran natin na tax for third quarter. Again, paano to nangyari? Nitong third quarter ay meron kang 100,000 na kinita. So nilagay natin yan dyan. Nung previous quarter naman ay may total ka na 300,000. So 100,000 plus 300,000 equals 400,000 na po yung inyong sales nitong buong 2024 from first quarter to third quarter. Next, meron kasi tayo, again, na 250k allowable deduction kung ikaw ay naka 8%. Again, once lang po ito binabawas, pero dito sa form, lagi natin siyang ilalagay sa number 52. Kasi nga, dahil cumulative filing, ina-add up natin yung current quarter sa previous quarter, and ganito po yung lumalabas. So, 400,000 minus 250, ibig sabihin ay meron na kayong taxable income na 150,000. So, yung 150,000, yan po yung subjected sa 8%. So, 150,000 times 8% equals 12,000 na lang po. Again, yung 4 naman ay kusang nagko-compute. So, eto na lang po yung ating tax due, 12,000. Pero, again, may binayaran ka nung previous quarter na 4,000. Ayan. Kasi, yung ating previous quarter ay naka 300,000 na. 300,000 minus 250 equals 50,000 po yung taxable income nung previous quarter. Then, times 8%, kaya meron ka nang binayaran na 4,000 nung previous quarter. So, ilalagay natin dito sa number 56 yung binayaran natin nung previous quarter. Pero, para hindi magdoble-doble yung payments natin, syempre. Kasi nabayaran na natin to. And then, ngayong third quarter, meron na pong mga nakaltasan ng withholding tax. So, ilagay nyo lang po dito kung magkano yung naikaltas sa inyo na withholding tax para maibawas po dito sa magiging tax payable po ninyo nitong third quarter. Kasi kapag hindi yan nilagay, example, wala ito, tanggalin natin yung withholding tax. Ayan, kita nyo, 8,000 yung inyong tax payable. Pero, kung i-claim mo siya, yung withholding tax, at gagamitin mo ngayong third quarter, ilagay mo siya dyan, magiging 7,000 na lang po yung babayaran natin ngayong third quarter. So, halip na 12,000, 7,000 na lang po. Dahil naibawas na natin yung payments ng previous quarter at yung withholding tax nitong third quarter. So, 7,000 na lang po yung babayaran nyo. Then, i-click nyo lang po itong validate. Ayan, click nyo lang po yung validate. Okay na siya. Ibig sabihin, wala tayong kulang sa ating mga na-fill-upan. Next, i-click nyo naman po yung save. Ayan. I-save nyo po siya. Then, click nyo po yung print. Ayan. Para ma-print nyo po yung inyong mga na-file sa online. Isa din po kasi itong way para ma-assure na nakapag-file din kayo sa online ng EBIR. Ayan. Evidence nyo to. So, yan. Ganyan lang siya kadali. Yung pagpiprint nga pala is per page. Kaya make sure na save nyo po per page, na print nyo din po per page. Bago nyo i-click itong submit final copy. Huwag nyo uunahin yung submit final copy ha, kung hindi nyo pa na-print. Mas maganda na save nyo na siya, then na-print, bago nyo po i-click yung submit final copy. So, submit na tayo ng final copy. Nakalagay, please ensure that you have internet access and valid email address is indicated in your tax return. Are you sure you want to submit? Ayan, make sure lang po na malakas yung inyong internet para wala pong maging error. And, ayun nga, valid yung inyong email address dahil doon po sila magsasend ng confirmation email. So, okay.
Click nyo lang po ulit yung okay. So, may lalabas din na ganito, your tax return was not submitted online due to any of the following reasons. No internet connection, slow internet, or overly restricted firewall. So, ayan, babasahin nyo yung mga nagpa-pop out ha, huwag lang basta-basta pindot ng okay. So, ulitin lang natin ulit yung pagpa-file. Click okay. Wait lang po natin. Then, ayan, nakapag-submit na tayo. Kasi nakalagay na dito, i-submit successful. Ayan. So, nakalagay din dito kung saan nila sinubmit. At notification will be sent to your email. Please ensure that said email address is correct. Then, check your inbox, included your spam folder in the next few minutes for the email. Print or save the email as evidence of e-filed return. Ayan. There will be some delays on email sending of confirmation. Please bear with us. Ayan. Minsan kasi nade-delay. Minsan naman, mabilis lang natin to nare-receive. Ayan. So, click mo lang yung okay. Then, okay na. Kung meron kang kailangang bayaran, pwede nyo po itong bayaran din sa online. Dun sa kanilang mga accredited, sa mga authorized bank agents po ng BIR. So, meron din yung list. Ayan, papakita ko sa inyo yung list. Wait lang. So, meron tayo ditong sample ng tax return receipt confirmation from BIR. So, again, makaka-receive kayo ng email from EBIR forms, no reply at bir.gov.ph. This confirms receipt of your submission with the following details subject to validation by BIR. So, ayan, nakalagay dyan kung ano yung final mo, file name, date received, time received, ayan, penalties may be imposed if imposed for any violation of provisions in, ayan. And then, makikita nyo din dito kung saan pwedeng magbayad. So, sa Land Bank of the Philippines, LBP, ATM cards, BankNet, ayan. Pwede rin sa RCBC, ayan, PisoNet, Paygate, Robinsons Bank, Union Bank, PS Bank, BPI, Asia United Bank. So, pwede pong gamitin yung kanilang mga online banking po. Tapos, tignan nyo lang po dun sa billers list yung BIR para makapagbayad kayo. Example, kung may babayaran kayong tax sa BIR or pati yung penalties. Kung may penalties man kayo, dun din sa online din siya babayaran. Pwede din by using your credit cards, Mastercards, Visa, BankNet, ATM, ayan. And tapos meron din dun yan sa may bandang ilalim kasi itong sample natin nakakat na siya. So, nakalagay doon, pwede din kayong gumamit ng GCash sa pamamagitan ng paggamit din ng application na MyEG. Ito nga pala yung MyEG. So, pwede din kayo ditong magbayad ng inyong mga tax returns. Pwede din yung mga penalties using MyEG. So, government services na sakop nila, isa doon is yung BIR online tax payments. Ayan. So, meron pang mga iba na pwede kayong bayaran gamit yung MyEG. So, pwede nyo gamitin yung inyong GCash as your payment method dito sa MyEG. Meron nga lang silang service charge. So, ang alam ko dito, 10 pesos lang yung kanilang service charge. Gawa lang po kayo dito ng inyong account para magamit nyo po itong MyEG. Then, i-connect nyo po sa inyong mga GCash. So, yun lang mga mamsi. Sana may natutunan kayo dito kay Mami Chris. And, kung may mga questions, i-comment nyo lang po dyan para masagot natin at makita din ng iba na same ng inyong mga questions. So, yun lang mga mamsis. Good luck sa inyong mga business. Bye!